Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, higit 40 katao sumailalim sa skills training ng TESDA sa inisyatibo ni Congressman Sandro Marcos. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Balaygian na SWAT skills training kada iti patapulo a residente iti barangay Sagigi ken barangay Kaunayan iti ili iti Pagudpud. Dedikit may naik iti agri-crop production NC2. Ana isuro kada iti 25 residente iti barangay Sagigi. Idinto ti arc welding NC1 ket na SWAT iti barangay Kaunayan para kada iti 25 may sa residente iti nasao nga ili. Sigon kini Mr. Edwin Carino, konsultant ni Congressman Sandro Marcos, napinpintas sa madante abilidad dagiti residente kapot aday iti mausar para iti panagpirog iti trabaho malaksid iti panagbalinda nga beneficiaryo iti tupad program. Inburanag na agapot adda ti makaumanay a pundo para iti training ket mabalin ang makapagsanay dagiti residente iti anyaman na kayat da asursurwen iti biyang ti TESDA. Manipot iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. Inflation sa La Union tumaas sa 5.4% noong Setyembre mula sa 5.3% noong Agosto. Average inflation rate mula Enero hanggang Setyembre naitala sa 4.5%. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Adadapay ang imato ti headline inflation uno ti kapartak ti panangato ti presyo ti tagilako kan serbisyo. Dito ay probinsya ti La Union idi napalaba sa bulan ti Setyembre sigon ti kaudyan na datos ng impalgak ti Philippine Statistics Authority. Manipod iti 5.3% idi Agosto, nagbalinda ito ay 5.4% idi bulan ti Setyembre. Una average inflation rate manipod Enero aginggat bulan ti Setyembre a 4.5%. Ti uptrend ti inflation ti probinsya idi Setyembre ket kang runa nagapuanan ti nangato a presyo ti heavily weighted food ken non-alcoholic beverages anapan iti 10.8% manipod iti 10.2% idi Agosto. Sinarunod ito iti housing, danom, kuryente kan gas nga daan ti kapartak at tinawa na panagnato iti 4.5% manipod iti 4.0% di bulan ti Agosto. Napaliumet ti naparpartak panagnato ti presyo ti personal care, arak kan sigarilyo. Tinangato food inflation ti probinsya ket kang runan ngayon doron ti naparpartak panagnato ti presyo tinateng ang nagbalin a 62.7% manipod iti 40.3%. Nakatulong pa iti panagnato ti inflasyon ti taraon tinangatngato a presyo ti asukar pan iti 9.9%, manipod iti 8.7% iti bulan ti Agosto. Nagtalinad mat inflasyon a 5.3% iti harina, tinapay, pasta ken dadumapay a cereals. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. 17 local exhibitors na medium, small, micro entrepreneurs sa Eastern Visayas o sa Eastern Samar lalahok sa Bahandi Eastern Visayas Regional Trade Fair sa Metro Manila. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. All systems go na it DTI Eastern Samar o Gobyerno Probinsyal hapagtambong hiton Bahandi Eastern Visayas Regional Trade Fair ha SM Mega Mall October 11 to 15 yan nga tuig. Sumalakan DTI Provincial Director Thelma Samonte, mabutin 130 nga micro, small and medium enterprises kon MSMEs tikang hauunum nga probinsyahan rehiyon 17 hinian magtitikang din ha Eastern Samar an magbabaligyahin magkalain-lain nga mga delicacies, processed food
foods nga mga trendy homestyle items didahini nga regional trade fair. It gobyerno probinsyal pinaagit Provincial Tourism Office mapartisipar han nasabi nga okasyon pinaagin pagtindog hin photo video exhibit han mga gindadasig nga tourism sites tikang hamagkalain-lain nga bungto ha probinsya. Sigun kan sa Monte target han Region 8 makalikom hin total sales nga 35 million pesos samtang an Eastern Samar 4.3 million. Kumpiyansay sa Monte nga makakabuti ni nga sales target hiton Eastern Samar. Tikang HRP Borongan inihipen pumida para ha Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan. Dumako naman tayo ngayon sa Sogod, bayan ng Malitbog, Southern Leyte, kinilala dahil sa 100% rehistrasyon ng senior citizen. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel Bugnos. Nakadawat ug pasidungog ang local government unit sa lungsod sa Malitbog atol sa pagpahigayon sa culmination activity sa Elderly Filipino Week celebration nga dunay temang Honoring the Invaluable Legacy of the Filipino Senior Citizens kanatong Oktubre 7, 2023 sa Robinson's Place, Marasbaras, Annex Building Activity Area sa Dakbayan sa Tacloban. Nadawat sa LGU Malitbog ang Certificate of Recognition alang sa pagkabuot niini sa talagsaong 100% nga senior citizen registration sa online database sa National Commission of Senior Citizens. Si Municipal Social Welfare and Development Officer Mahalil Flores ang midawat sa pag-ila sa ngalan sa munisipyo. Mapasalamaton ng kinatibukan sa LGU sa panguna ni Mayor Tony Lura sa MSWDO sa padayong pagsuporta niini sa mga programa ug advokasya alang sa mga senior citizens. Mula sa Radyo Pilipinas Sogod, ito si Ruel Bugnos para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Ruel mula dyan sa Sogod at yan naman po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Mental health crisis, isang tumataas na epidemya sa Pilipinas ayon sa Philippine Mental Health Association. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Sumala sa Philippine Mental Health Association Incorporated or PMHA, ang mental health crisis usa ka nagtaas nga epidemya sa nasud Pilipinas. Kini ang pamahayag nga giluwatan sa mga grupo atol sa pagsaulog sa World Mental Health Day kagahapon Oktubre 9 sa lungsod sa Cagayan de Oro. Sumala pa ni Dr. Cornelio Banaag Jr., presidente sa PMHA o ilang amahan sa Child Psychiatry sa nasud Pilipinas nga ang mental health related issues nakaapekto sa tanang Pilipino, madato man o pobre. Gidugang pa ni Dr. Banaag nga ang mental health crisis usa ka hilong mga epidemya nga nagkinahanglan nga kumprontahon o nagkinahanglan og hiniusang lihok sa tanang sektor sa sosyedad, lokal nga panggamhanan o sa nasudnong nga panggobyerno. Giawhag karon sa PMHA ang whole of the society approach aron na matutukan ang mental health problem o nanawagan usab ang mga grupo alang sa lig-on nga implementasyon sa Philippine Mental Health Act. Ang tema sa selebrasyon sa World Mental Health Day karong tuiga mao ang mental health is a universal human rights. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Kukoy Medina alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. 18 mga batang mayroong congenital heart disease magiging benepisyaryo ng kauna-unahang open heart surgery sa Zamboanga City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Mukabat sa 18 ka mga bata nga adunay congenital heart disease ang mahimong benepisyaryo sa pinakaunang open heart surgery sa tibuok Zamboanga Peninsula nga pagahimuon sa syudad sa Zamboanga. Ang Zamboanga City Medical Center o ZCMC kauban ang Philippine Heart Center o PHC mao ang mangulo sa paghimo niining cardiovascular surgical mission karong umaabot nga October 15 taman 21 niining tuiga.
Sumala kang Dr. Walid Amil, ang head sa ZCMC Cardiovascular Care Center, usa ka team gikan sa PHC sa Manila ang mutabang sa paghimo sa corrective heart surgeries para sa pinili nga 18 ka mga pediatric patients nga nagikan pa sa bisan asang parte sa rehiyon. Gibut siyang usab sa pinakaunang cardiovascular anesthesiologist nga si Dr. Pompeo Torres III nga kini ang ilahang permerong likang aron makahimo og usa ka heart center sa syudad sa Zamboanga ug kanida kong tabang para sa mga pamilya nga adunay congenital heart disease. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula Zamboanga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Yan po ang ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.